One TV special report. And cultural activities such as cheer-dance, bench cheering, cultural, hip-hop, talent nights, may ganang activities ato ang himuon for our next linggo ng kabataan. So, mag-ready na ta, anak, pumod-pumod, and we will discuss that next month for the activity. Ako sa final na proposal. Next is the Portopia, or our out-of-school youth here in the province of Misamis Occidental, partnered by our Provincial Social Welfare and Development Office. So, natin 100,000 yung i-allocate kay same last year, kanang nagpa-contest sa ato ang mga out-of-school youth. Ipakita na ito ilahang mga talent nga. Ato po nakita nga, maski kanang wala sila nagsunod sa sumilahan ba, nasa yung mga skills and talents ka. Amay po i-showcase yung ipakita po. Next is the kabataan kontra droga at terorismo. So we allocated 100,000 for that. So it will happen during our youth congress, partnered by our 10th Infantry Battalion, our PNP, and other agencies na magtabang sa mga kabatanunan to prevent the involvement of drugs and terrorism here in the province of Misamis Occidental. So, mga na ang atong PYDP. So again, ako ang present, it's because ang atong PYDP ang gihimo when we started our term is from 2023 to 2025. And it already expired. So, mana ang ato ang term niya as PYDP. So, nangayon na ang National Youth Commission o updated ng PYDP. That's why ako wala kung ipasama ang ordinance and resolution na nagpa-approve ka o Provincial Youth Development Plan, and first reading na to siya, waiting for the schedule of the committee meeting for it to be approved and for us to submit it to the National Youth Commission. So, mauna ang atuang PYDP 2026 to 2028. So, let's proceed to the very crucial part of your responsibility as SK Federation President. The fourth agenda will be the annual budget update. So, at this point, since naalaman ang annual budget update and Honorable Lagapa included the LGU Matters update for the report of the SK Federation President, i-appeal na lang ninyo ang annual budget update o mga activities na inyuhang nahimo for the last 3 months. So, diba? So, ingana. So, first, we will go to the municipality of Aloran as to the update for your annual budget. So, good morning sa kanila. For the municipality of Aloran, ang annual budget na approve na last December, pero implemental na problem para i-launches para next day. Pero dili kaya ito because of the pangayo at the GEO, pangayo at ang elected for the 2026 election. Ang mga required of the ECD. 10,000 ang speech. Wala pala ng measures. Wala pa. January 16 tayo, first week is the seminar, and second one is the creation of the MNA. Kamara naman siya within 4 days. Very much sila na po ang mga escape na naagay sila na ating ngayon for February na pagpatay na
military seminar. So together with the NHO and municipal police seminar, like online seminar, year start party. And then afterwards, we have SK Federation, Children's Network. So what this partner, January to February, and salamat po report na sa mga SK Federation session. Dili ko po sa puro mga months. So sugod January naman March. Pinakaraga sa February kay 37 na amin talaga pangusga na kung nag-aalit na ng sticker. Dahil mo sa totoo na sila pinino mag-posting dito sa social media regarding sa present kay naligaw din eh effective yung kaya siya then sagad yung mga SK na ba siya yan din naman ako mag-isang kaya pag-work, nagigingay na po din ko pag-work, effort for the 26K, mamaya yung consolidation. And motivation for summer league. That's our working. Okay, thank you so much, Honorable Agapa. Next, let's proceed to the City of Good Life, or Homeland City. Honorable James Anthony C. Thank you so much, Honorable James Anthony C. Next is from the Municipality of Panahon, Honorable Julie Berhay. And then, medyo nag-isa lang ni Gamay kaya inaayuan mo kaya ito ni Sir Alvin Gapa like sa election. Pag-control ng mga budget, masyari ka mga malaking mapas kaya sa election sa mga 10,000 cases. Then, all of the budget is nahanap sa budget officer, so waiting na lang po sila for the OSP for review. So, wala daw mga namin. Thank you so much, Press. Approve na tanan with scholar ni SK. Ay, nana sa budget officer. Okay na to. Okay, nana sa budget officer. Next, before we proceed, ato na lang pong i-acknowledge ang pag-abot sa tuwang from the municipality of Magdalena. Press, sa inyo ang MNE submission, gamay na lang ang wala nakasubmit. So hopefully, makomplete na ito tomorrow kaya pitagin ang deadline. And with that, you will be the one to report as to the annual budget update for your municipality. Pero ang katunga, asa siya ka-level? Akas barangay or nana sa budget? Sige. So, with that press, wala na pag-approve ang ordinances ka ni SK. So, pag ma-permali ko, ato na siya sa inyong budget officer o sa inyong SB secretary, i-furnish mo ng copy. So, once paabot na ni budget officer, ang iyang yung sutunas ordinance. So, basin mo, effect siya ba? Basin mo, epekto siya. So, as soon as possible, because wala pa, ipalilong na kita ng SK, pasabit na kayo. Bahalag na sa budget officer, wala pa na sa SB, at least na-check na ni budget officer. Kaya para dili mo pira ang impact sa bagong ordinance.
nakatong kung 300,000 kapin or 360,000 imo ang NTA, 2 na kabot imo ang i-allocate which is 100,000. So, wala kayo na, sakit na kayo na sa lupa, sakit ka ni 50K, how much more? So, okay na ito ay, Mayor, itong argument, pero nga na ako, maduha na po kang Mayor, mag-50 na po yan, 50 inyo ha, so, mo effect to siya press. Okay, so, next, let's proceed to the Municipality of Lopesaina, Honorable Carol, please to the Good morning, everyone. So, for the past 3 months, conducting observance of the National Day of Youth Volunteerism, conducted pick-up drive for the paradise for the nag-attend escape of cancer sa munisipyo de Nagoya. Then, similar again sa formulate sa akyat kaya ano po yung mga pagkuha format ikaw. Para magkahiusan ka na, hindi na maganda ang seminar kay may mga SK na isang patawag, hindi mo solpot. So, sa akyat na mo, 7 out of 28 ang nagkasubmit. Dahil nilagaan namin sila ang deadline ng March report. Ang reason is wala sila certification sa sila ang deadline. So, ang mga people o pag nag-apply, then ang mga advice while waiting sa certification, magama na lang sila, then mapramahan lang. Na ay mga changes sa pagawa sa certification. Basta magama lang sila sa yan. So, ang mga is March 30. And if dili, ever nag-dili sila nakasubmit sa deadline, so na-studyan ni Mayor na suspended ng mga permits for 8 months. Kaya para yun tulong sila sa mga deadlines, especially sa MND lago na deadline March 31. So, with the permission ni Mayor, gusto siya na suspended at sila ang mga permits. Hindi sila tulong sa deadlines. Then sa MND board, itong 5 na matagay kayo ka namin sa nagsimulan yun. Then nag-chat ko niya sa akin, study na siya sa akong chat. Nagano ko siya din, ako siya naka-input, ngayon ako tulong ko, ako siya naka-input. Then kanang part, ang duhaan ang sign, dahil ang duha po is pa-shooter. So, nag-reach out na ako nila ang Amerikanan, nila ang secretary, o nila kapitan. Still, bigyan ko na kung kita ang progress sa system. So, awareness here ang nag-meeting sa mga kapitan. Kaya ko lang disunod sa mga kapitan. Then, actually now, mag-check ko sa system na yan. So, I'm just doing it for this advice to the office. Okay, so that's all I have. Okay, thank you so much, Honorable Carol. So, as to the annual budget update, I know na secure na yun sa Lopesaina nga 50K yun ang budget for this RNSK. So, wala, ang concern natin is parihag yapon sa Sabanga kasi to take effect tong sa ordinance. So, as what you have said, March 30, sobrang dili na po kaayo siya yung ka-alarming. So, hopefully, makakuha na yun. Maybe I would like to advise everyone, para bitaw hindi mo mag-struggle as to mag-follow up mo sa inyong mga SK chairperson pag mo sa mga annual budget. Why not approach Honorable Mark Ryan Dolgolia and ask him a copy of his ordinance as to the annual budget. Okay. Kami sa LGU Clarin, himala dyan kayo for the first time in our term na January pa lang, humana ako ang annual budget sa 29 kabarangays. So last year, 2023, at 2024 at 2025, ang ako annual budget, May pag yun ay ako ma-approve sa SB. So karon na year 2026, since ihatagan na niya ordinance sa, nalipasaka, pagin niya dito sa Kapitolyo, sa Kamuliang Panalamigan, na rakon gamay ang mga SK chairman kay o dili di makasubmit before ma-end ang month of January, dili ma-aprobahan or dili masubmit sa budget ang mga annual budget, padalan in Shokos order coming from the
Office of the Mayor, and 24 hours kinahanglan mo reply or pila to basahin nga na. So, nagkaratol-ratol bilang tanang mga SK, siguro baga na yung tignaw ng mga SK na to know, di ba sila madlo, kung ana. So, nga na, himuin ninyo ang ordinance sa, I think, usahin po, pag-matter po sa ato kanang involvement yun po sa legislative measure kay epekto na bitin po sa hayang ng pagkawala to sa legislative. So, para ma-update yun, para ma-rattle yung mga SK, kana inyong buhaton, mga SK Federation President. Makayo lang pa ni Mark Ryan o copy sa ordinance, willing to share man dyan siya kay one of the active sa kuliang bayan member, man siya sa province of Misamis Occidental, na isa dili iyang committee, maiyahan yung committee. So, off the record. Of the record of India. Next is from the Municipality of Concepcion, Ate Alps. It's my turn. Regarding sa tanan, Madam Chair, regarding sa mga peers sa Concepcion is 17 out of 18. Kaya na-average sa 6 months na siya magpapakita. Dayon. Pero nara siya, wala na siya magpapakita. Dayon. Karon, even katong-katong kay Iban. So, sa Manipon, mabuto siya sa hapon. Itong duhaan to, mabuto sila mga laban po di hapon, pero ako niya na sila i-work out mo. Hopefully, before the deadline or the deadline yun, is masabihin ko nila. Dayon, regarding sa mga accomplishments, is una, atong February kasi competition during sa ara ay sa kani Valentine's Day. Dayon, gagama po bi Madam Chair of Core Reports Workshop kay nakadungog po karon na ako ng SK dili from Concepcion ni adto ni Ma'am Ma'am Joyce among Christina among pag-monitor. Then ingon daw siya ma'am pwede na ko magpuan magsundo. Ito ba daw siya kadili pwede hindi mo makasabit sa inyong Core Reports for 2025. So this yung 2024 ang dato na apil lagi na 2025 report. So nagpatong-patong na. And then for this coming March 31, among ipadayon itong lagman ng tubig na educational financial assistance sa mga grade 12. So from 500 pesos, nag 1,000 each na sila. Pero Asa na? SK funds or yes, SK Federation? SK funds sa populasyon. Barangay. Pero ang mga benefits, tanan grade 12 students, regardless baka sila nagpuan. Basta nagsiguro. Yes, nataga-conception o sila. Dayon, nakapag-build pa sa akin ordinances. Ito karon ang una is institutionalize na ako ang Kabataan Sports Fest o hindi ko ng kabataan kay knowing na mag-election po ko ngayon bago na po ng SK. Basin mo po hindi na po niya. Pinali ko kay bawang pinali. Atang kasama kay at least bahala kang galing kung for example, no passive ng SK, mapunsan din siya kay kanda Kabataan Sports Fest o LNK, labi na kailangan sa Balaod, kaya ito na siya yung ordinance. And then, kami po mandating sa aming submission of COA dahil yung anniversary reports. Dahil doon, kanang naamuna na siya yung ordinance kay gusto ko nga, katulad ang istorya sa COA nga, mapos ang horarium, mahimong siya Balaod na nga. At least, gagawin na tayo sa imahin mo sa mga limang sabi for the next batch po sa SK. Maka-apply na siya kay karon yun, kaning as of now, work na pa niya sa position is mostly wala yung ito for this year. Sa, kay ipahod sa COA. Kay pasabit pa ang ilang report sa COA for year 2025. So ako ba na ako wala kasabit sa 2024, napatungan na po 2025, so ipahod sa ilang ang regarding. Pero during sa PPOC at kuan, Martes, ang isa sa highlight ng problema ang SK. Naningon yun, buhok yung talan mga nag-office ito, nasa advice, niingon yun si kuan, ang amang ipinisi nga, ipinanggaling ng chief sa governance, ang mo sa mga SK knowing na denied SK yung top. Mamalakot sa pizza ko report, transmitan na regula. Knowing po na ang mga council is know-how po na dapat ang transmitan ko na which will do so from November, December, January, February, March na tingog na manawa ng SK of 20,000 campaign na siya kaya tingog nila. So back to zero na po, di na nung sabi ng report kay isuduan naman sila ang kapitan.
So ako pa yung marami din lang ako, may kabalo na SK, which is in fact, sila may murag na under silang SK. O itong ibrakahan ko din sila, magulang magawin mo seminar sa barangay. Kaya nga naman yung ibang pag-get sa inaasa. Kaya nga naman mahadok man sila bilang i-hold ng sweldo sa SK. Ito na wala. Nakuha may kaanatan sa Oo, nai-work sa buwang iba ko. Pero ano mahadok man sila nga, ikuan, ano mahadok man sila nga para na ipasa itong ilaan. Ay, mas ipahog ng sweldo sa SK. Ay, lahat naman ito kasi report. Kaya mo ba nakabutang sa AUM? Moto, ang mga kapitalis na ilan ba din sila? Kaya tutuko po sila ni SK, mananin ng hospital dito, kap, bitaw, so lang pinagpakitaan lang ng hospital dito. So, moto siya din, karoon is, inform na po barangay din, ongoing barangay assembly karoon, kami ng minor, mga SPs na uban, sa mga ginaniyatuan para at least inform na mo sila sa status sa ato alamin sa scholar ng SK karoon. So, ako po dahil sa scholar ng SK board na nga, sabi ka ng 17 na po pero, ay barangay ko, wala sila yung beneficiary na makuha. Ang barangay aperitan na ito yung in all training. Assets of Pinoy. Oh, yes, the community. May joke na. Ha? Wala po. Kaya, hindi mo itong chance kung hindi po. Wala namang dito sila ang nag-work ko. Kapit naman po. Wala ka. Baka sa luksa. Lagi, ako itong kuwanan, ako itong in-number. Pero ako lang yun ang budget siya po siya. May basta sa yung support ba, at least hindi masaya. So, tanan gihapon, isa mo natay yung makuha, arag hapon, arag hapon. Naman siya po. Thank you so much, Honorable Roalda. So, pwede na po kayo tuloy yung pangalawag na ordinance no, ni Ate Almi katong as to OWA and NYC submission, yung mga requirements. Pangayo din po guys, kay Marang wala kayo po nadunggan na sige po submit of ordinance, which is part of that will be your report as SK Federation kay for the betterment of our youth na. So, maayo pa nga na po may masubmit kay mabalik na lang pa ang SGLG, then part of that is the policy. So, kinahanglan ang duha ka po ng policy in relation to unsa dira poverty man itong pinakaulat ng 2024. So, pag imo po mga ordinance kay ana, dili lang yung mo-appeal sa session, yan, may istorya lang sa SK Matters. At ang trabaho is to create a policy or legislative measure for the development and betterment of our youth in our locality. So, pag imo po mo guys, kay di ba lang makadao sa inyo ha, mong kuhan, o kanang namoy ordinance sa mahimuon. Marihan na Aldre, kaya ayun siya question dito sa mga board member kay nag-submit na si LGU Aloran, submitted in ordinance na mag-yung kakapit sa bungan. So, since ako aron yun na nabilong ang games and amusement, kita mo yung chairperson na, so siya gigipatawag. So, pag-abot dito, kuhaan siya. Ayun siya question. So, ay magkahandlo ko kayo. Anyways, ka-experience naman din sa si Alti, si Ain, si Ryan, kung sa din question ng mga board members, no? Wala ako po sa akong part, na-challenge yun ko kay ako mga kaupan, parang committed din silang mga trabaho as the chairman of the different committees. So, ikaw, ma-challenge mo ka nga, dawat kang dakong sweldo, kauban ito, nagdawat kang dakong sweldo, pareha mo, pero mas daghan pa silang trabaho as to legislative, mas daghan pa silang naimo niya. Ikaw ha, ako kami ang trabaho sa SK, dili lang kaya legislative, executive, legislative, biyak ka. So, mas dapat more binatuang effort na himuon kay naka-experience natin sa executive na side. So, we know now what is the concerns and the issues faced by our youth. So, katong mga concerns and issues, kung may mga paghimuan na itong mga legislative measures such as kaning problema na itong tanan sa COA, kaning sa NYC, o kung saan po man ang mga problema na ito, pwede din na ito na ipaagi yung ordinance kay kabalo ang atong mga SK nga once na ay balangod na ay ordinansa, na ay policy, hindi sila maka dali kong react. So, kada lang guys, kay mag-end na ang ato ang term and I don't know if naabay na nahimo na mga ordinansa ko, kung nag-update na ko, no? So, every time na ay mag-report, ay harap ko makabalo. So, hopefully, after our term, dili ko na maulawan sa musunod na ito. Iya, ang huwag isundan ni SK active ko pero huwag na naging awareness. Kahit
po kay sa partner. As per po, we are one of the best SKs na iyahang na-observe yun sa Misamis Occidental. So, ano po na panindigan? So, again, thank you so much. Ate Almi, next, from the Municipality of Plaridel, Honorable Lieutenant Chester Hakim. Good morning, Board. Amuha kay napapil na rin, okay namin sa Pawal Seminar, naupag mi sa Municipality of Paliangaw. Then, sa January po, nakakadap si Kusod kita ako. Then, nakumana po ng Mount Taekwondo program from free clinic, dahil nagkadap pinog, Chunapkin, nag-ambil ng Clarin, Uzamis, Orketa. Then, last week lang, makapadala po din, punong ka Taekwondo player sa Davao, tulong ako So, at least, ang mga program ba, nag-joy output si tao. Then, nag-assist ko sa mga naman players, pagkakala mo, mga assistants. Then, sa LYDC board, walang pamilya mo ay York registered. Pero karon nanami 13 na York registered kaya nagkaroon niya itong March. Okay, di ba? Last year na ako natulog. Pero pagkakaroon yung Last year na po ito. di ba? Sa'yo na magyari. Sa'yo na magyari. Sa'yo na magyari. Sa'yo na siya, basta wala na dyan yung effort. Kung na naman sila, nagkakaroon yung mga sa mga format, hindi ko na sila mag-shake. On the spot po ang submission. Dahil nato kung ngayon registered, itagaan ko na mo, i-award na mo kung recognition o graduation nila na pasabi ng LYDC award. So, awardan sila ng recognition. Then, sa first quarter, nakapasa ko 30 card solution sa SK. Then, ang budget board is nana sa mga tutors na approve. Then, ang uban kay, okay naman, dyan lang ang uban kay, tapunan lang ikaw, mo. Pero in terms of scholar and SK board, wajib po lima smooth na implementation, especially na nakapas na ang dua ka barangay, bago yung padansalan, in which ilang budget is 150,000 for scholar and SK. So, sa total sa Plaridel, dua ka barangay ang tulo, 8 ang dua, then 23 ang isa. Total of 45 na scholar and SK instead of 33 na tag-isa. Then, ang 100,000 for Digo, salamat kayo, nadawat na naman ang 100,000 Digo sa barangay, sa barangay, mag-schedule din ako. Basta yun nilawat, hapon. March, hindi, mga first week of March. Itawagan mo. Wala po kasi nasabi kung buhay mga Ah, wala pa rin nakasabi? Indigency sopa. Ano sabi ko? Uwi yung sa to. Dahil mag-schedule ng April nila, pero mag-schedule ng April nila, pero Yung kaya sopa pa. Yung Congress, kaya mag-invite namin yung forward. Kamusta? Katong garasi mo, invite ko meron mga kinayang legislation. Sana. Sa priority of 1,000. So, mga kutubar, mga ganun salamat. Okay, so thank you so much, Honorable Haim. Honorable Secretary Senador, please proceed. Okay, good morning everyone. For the city of Taguig, ang annual budget for July 12 na approve and ang budget ko ay nakulo na po niya nilagay sa budget officer for sa recovery sa putong budget. And for our accounting report from January, monthly payment of course, then last week, and last January 15 and 16, we attended the 2 days training of youth leadership, leaders as first person and educators who host the campaign. Kaya dito sa lahat ng provincial hospital sa OPD. And youth team building last January 17, 2026 dito sa Baliato kapag 20,000 na nakaparta na sa taon sa class. Dali ko yung OPD. Kami tinatapos ko sa video. And February Youth Night, last February 13, mga singing contest, anniversary, board. And monthly meeting, mabasa na SK last February 14, MPD program, madalawin sa mga. And March, sports monthly meeting, a special meeting with the Bureau, internal review sa BIR, focus on step-by-step process and how to process online remittance. Tamis,
Honorable John Phil Tumayusun. Sige, good afternoon. Good afternoon, board. Good afternoon sa tanan. For the city of Osamis, for the month of January, nag-conduct me sa mga quarterly meetings sa SK Federation. Next, first week of February, we have our leadership training and Noong last week, nag-conduct kami sa mga first local youth development quarterly meeting. Ilit to sa pag-re-panagaton sa RDP, kinagayon sa po na NYC, and of course, mananong po na second quarter naman po, so nitikin mo RDP. And ang budget board, with regards to budget, sa pagkakaroon, we have 27 barangays pa na approve. Iba na inoon, check po. And sa next week na session, sa mga Panlumson, na po yung additional barangay na approve. And with regards sa SK update sa City of Osamis, itong una na na-mention ako, so maragyan po ito ang plan sa guidance ni Mayor Sam. And ready to transfer na yun, nanay mag-create na sa parang account ng City Trust Fund para yun sa scholar ni SK account fund. And lagi sa mag-ingot, ako yung dalion na kay na approve na ba ang ordinance sa province kasi ma-receive na sa ang city sa so, secretary sa Gunia pass na sa budget kasi mag-problema na po diba mag-rearrange na po kung saan po yung plano so manang kapaspasan ready na po ang MOA sa SK sa LGU para sa akuan and na po yung nag-identify sa mga sa barangay yun sa ang ilahang kanda sa scholar na SK program City of Osamis and padayon pagyapon or basit po pagkinabutan by second week, first week sa April dapat naalagay tak na kanila po and ito na katulad ng word. Thank you. Now, let's proceed to the municipality of Honorable Mark Ryan Binondo Lodoya, the SK Federation of Clarin. So, Future. board and to my fellow SK Fed. Sa accomplishment report, accomplishment sa Clarin board, nagkanda o hiyas ng kabataan sa January. Dahil sa February, appeal o Suman because ang festival ko nang gamit ato sa Suman Festival. Dahil regarding sa budget sa Clarin, ang tanang 29 barangays ay nakasubmit na and already approved in isang Sangguniang Bayan. Dahil last week, I think nagkanta kay atong yaging February or March pa to. Nagkanta o restructuring sa LY Local Youth Development Council sa Clarin. Moto kay inactive na previous na mga council. So, alik with pag-o. Dahil sa regarding sa mga scholar ni SK, 16 pa ang nakasubmit sa ngalan sa mga sa scholarship grantee dayon. Also yesterday nag-release og scholar ng bayan because katong funds sa scholar ng bayan is naman sa sa LYDP. So youth na po na to na kanta. So I think that's all for Clarin board. From the municipality of Bonifacio, the SK Federation President Honorable Cyrus John Doe. Good afternoon once again, board, my colleagues, my SK Federation President, the board. For first reading na ang budget 16 ka barangay na nakapait mo sa mga problema o may pag-approve sa mga sa barangay dito sa budget. Ato pa ng December unta pero I don't know naman may murag faction dito sa nasunod nga sa budget officer bitaw na opisina ito lang na about sa scholar SK is okay naman dugay naman ito agreed naman tayo na mo sa SK na mo dito ang nakapait lang base na po siya itong ordinance na karon ako lang po na magbalik yun yung duha kay dugay naman na nakatango ang budget niya kaya ako yung problema karon i-review na po lang balik kaya na ang LTA mo karon na-usap na po
Kaya supposed to be, atong 2025, yata mag-budgeting niya. Diba? So, nakahatag lang final ng mga amount. Karoon na po, lahat na po yung final na po daw ang tingin na decrease, na po increase. So, alam gusto yun, uspuhon yun ang, so, uspuhon na na mo din, nagahin lang sa unsag yung final. Tapos nakahatag pa rin, wala tagi daw eh. Wala, nakita na son. Wala na ay mga faction na ito, wala, hindi magkasinabot yung usahay. Pero, at least, wala naman, gamay na naman, at least nakapas naman dito na budget. Dahil mga pagkakataan lang pigil ba? Kaya naman kayo sa ikon nga. Ang naman mo na sa abot lang sa other video, sa una magod, kung SK mo buhat, kita mo buhat sa budget. Daghan kayo, recommendation, findings na yun ang kapatid. Sir, kailan gusto mahitabo, sila lahat, kaya para hindi na lang makaya ng barangay, SK na lang. Just kami din ganahan. Hasol na yung kayo ba? Ayaw pa yung sila buwan. Pero, okay naman to. Nagtagad lang sa budget officer na makauli. Kasi seminar naman ng mga barangay. And, kupuli ka rin Lunes. Okay na. Okay na dahil. For first reading na to board, for approval na dahil to next session na mo. And sa Scholar SK, nagkamulo na po itong uban. Yan yung mga names ng uban. Pero, ayun. But rest assured nga, wala, okay naman to. Scholar SK na mo. Dahil sa mga LYDO na naging may bagong LYDO na nakatagagad siya. Diba last natin sa Tango, mamon pa yung problema na mo, diba yung LYDO pa. So, nakakita ka board, walang sabot sa everyday reporting board, nakakita ka mga sa LYDO, wala. Gamay lang, hindi ko lang, liman lang ba, parang kaya wala. Ngayon, nag-schedule lang ako hapon nga, karoon ng tabuntag, isyung ganita, ito mga tanak na di, sige, wala rin na sa'yo, pero 28 ba, or 27. Kasi sa'yo, siguro na sa'yo. Sa karoon, hindi ay, walang sinugma, katabangan na wala mo. Thank you, board. Next, from the Municipality of Concepcion, SK Federation President, Honorable I don't think they sorry. Sige, maminaw na na ni Good afternoon, everyone. So, for Don Victoriano board na aming 8 ka-approve, dahil isa ka SB nga sa review na, tapos ang isa is resign na siya board, ang isa ka barangay Gandawan, resign siya last December. O ang ilang barangay, wala nag-move sa SK. So, wala sila ni-refer ni Mag-DLG. Ikaw na lang. Nag-refer ko board, actually, pero ang barangay kayo, hindi pa ako ni Mag-DI, kasi sila lo mismo. Okay, ang ilang first counselor, hindi ganahan nga mong kuhan, sunod sa SK Person. Kaya ang resign siya. Resign siya. Wala nilang itrabaho. Ang hitabo, ang ilang SK Person, nag-resign, then ilang treasurer, resign doon. Ngayon, nabiyaan na. Pagkabiya, wala hindi hindi sa office, sa SK. Pwede niyang barangay, okay? Wala hindi mo. Ang first counselor. Wala man siya. Wala pa rin. Wala. Board, pero wala din ang barangay. Wala sila nag-ulit. Isa lang ipuli. Ang first counselor niya. May naman sila nga, hindi daw dapat. Kaya ka lang buwan. Iparesign ang first counselor. So, hindi yan ulit. Wala na, nag-resign na dyan. Wala na, hindi siya sa DLG. Ano sa DLG? Wala lang nag-take action na ang barangay, wala mismo niya coordinate. Dapat may coordinate ang barangay ni DLG. Pero register naman ni Kapitan. Hindi naman ako sa mayor. Wala man, wala din sila nag-puan. So, Second to the last, Honorable Christian Libaga from the Municipality of Tudela. So, good afternoon, Lord. Good afternoon, everyone. So, regarding sa Tudela, ang annual budget is
isa na yung kabarangay nasa kining first reading na level board schedule this Monday kay last March so may ipamusgan yun sa mga LYDO partnership sa SK approve ang budget pero ang challenge sa mga ilang board is ang mga next na na SK yung sunod na ordinance is itong first ordinance so yun ang pala ni board ang take po namin sa board halos-halos na yung marami sa Manila sa dami nila ang mga sobra-sobra nila ba? Dili pwede ang process yun dili pwede magamit ang surplus kung wala tayong dili mga supplemental budget. So as for that case, nakita na yung mga SK sa Tudela, wala kayo project na ito sa 2025, pero murot ang ilang budget tungkol sa Pinarbal Festival na gibukos dito tanan. But it's not the right thing to do since all of us attended the DBM sa Cagayan. So, i-explain yun na ang atuang nabili ng kwarta, hindi pwede gamitin kung wala ka ng supplemental budget. So, for that case, kung wala yung kwarta ang SK, ilahag yun ng kaplan. Bayran nila na pareha sa nakita ko sa mga sa barangay nila Mas Clarin, ibayran yun niya ang supplemental na nabilin sa yung previous ni SK chairman kay gigamit niya without having a resolution for supplemental budget. So, kung ingan na ang mga SK, nga wala na dyan dahil sila kwarta before 2025 niya, wala pa man lang muna ka supplemental budget, ibayran din na nila kwarta kay dili man na sa mga process. So, pero I'm sure na ano magabilin kayo kung kadungog ang SK sa Tudela na yung budget. Except sa sports na. Gigamit nila ang 2025 for Pinalbal kay SK na sa budget. Ang sama na for 9 ko ba nila may budget mo. Naglilik ka po o sige na, kung sila ang inuman ang iyong na supplemental, gamay pa ito tama to. So, instead nga i-supplement din siya sa sports, is parang ni SK yun. Okay. Hindi na gigamit board mo, wala ka supplement ka? Support mo pa. Oo, nag-iilan. Sa sales mo pa, di ba? Suspension. Ano ba kayo sa review? Pero okay, wala naman. Pili amount press. Isa, Nagigamit ng kwarta. hindi sa uniform board. Hindi pwede sa public. Sa store. Awal medyo na. No, nasaktan ka. So, mag-iba na ako. Wala kaya sa Ikaw ay graduate. Ingatay ko rin kasi ang SB. Kaya namin may isa ka Pero so far, Namin kuha rin po ng barangay budget yun folks para na sa pwede na po sama sa atin. One minute na. okay, so last but not the very least, the presence of our SK Federation President from the Municipality of Baliangao, Honorable Partner Chia. Good afternoon, everyone. Good afternoon for sorry kayo na late ko kayo natawag dyan po ni Mayor kay ang update mo kung sa SK sa Baliangao karon board kay na-adjud ni tulong kay SK chairman ng illegal dyan sa Mayor and then buhaan na is resign na dyan. Tapos ang isa kay wala pa siya na-resign sa restaurant pa siya ni Mayor then ang problem lang sa Baliangao board kay ang scholar ni SK naka-allocate siya talaga ng 50K tapos yes no dato milo Dahil wala yung problem sa scholar ni SK board kay na naka-allocate siya taran o 50K then pag kuha na sa ni by next month or May nag-wait lang ni approval ni Mayor mag-pay out na sa ni ang dungan sa payout 1 million dahil one board ka na ang problem lang na mo is kuan ka na nami usa ka barangay nga bagulan siya na resign tapos walay mo lingkod pareha kang donate dilingkod resign na siya hindi siya dilingkod siya wala di mo walay ganun kasi padala na istorya kato na sa
Sige, so sa annual budget ni mo, Press, Annual budget for sa lang para first reading, okay. Then, scholarly SK, okay, tayo na yun. Okay, sige, so I've heard a lot of your reports from your respective annual budget in all the barangays under your localities. So, ako alam ha, mo na nangyayari kong update, ani, kay hindi ko gusto ha, pag session na to sa April, then nagawas na to ordinance sa inyong budget officer, mutingog na mga board, nagka-problema na po sa mga annual budget, kaya ako ang SK chairman, di siya ka-allocate at 100,000 nag-iingon sa ordinance, which is, lugay na yun ko naghatag o reminder daan na ipa-approve na yun ang mga annual budget, bahalag nabutang na siya sa budget officer kay kung nabutang na sa budget officer, pwede pa rin kaayo mo maka-defend na dugay na kaayo na sa inyong hama, wala lang ninyo na-approve, o na-absent me sa ordinance, pero kanang pagpila na before pa nagawa sa ordinance, so naarap mo yung ika-debate niya kung mag-submit mo, naana sa budget officer ang ordinance, mo pa yung mag-submit yun sa iya ha, budget mo yung mahimo, but to adapt kung sa'yo na sa ordinance. Budget na yung lisod. So, wala po na yung pangimang na ako mga SK Federation Presidents nga i-follow up yun, remind your SK Chairperson o mahimo ka na mag-session sila, suluyan ninyo sa ilahang nagsagagsak ang mga barangay, bahalag mahal ang gasolina, pero muna yung ato ang responsibilidad. Gamay ng trabaho para sa ato ang kuan, mga tagsa-tagsa ka lungsod, inyo nang bisitahon, and kanang para po na impact po na sa ato ang leadership kanan. Sige, so let's now proceed to the other matters. So, summer league. Summer league ang ato ang isbutan for the next matter. So, sa summer league, actually, I plan na magpa-summer league na bumalik sa province. But, na-realize na ako na nagkaroon yung mga concern last year sa ating mga sports league. So, anak ko ba, gumay ka, mag-listen na yung mga SK Federation. And, the major concern for that is duman ang schedule sa summer league. Of course, summer ko, di ba? So, magsabi ang tanan. So, basin, masukot na po mo, ngayon ko, kinsa may mas taas, ang province or ang munisipyo or ang syudad. So, may hana na po po, alam mo naman po, kay bigyan na po din yung schedule sa kalunsod. So, wala na lang na ako ipadayon ang summer league, and it's advantage for us sa provinces. As we all know, we have a lot of hosting events yun, no? So, busy yung kayo mga venues nga. Ato ang kanunay nga ginagamit. So, okay, rin po, kabalo ko, pasalamat mo. But, since ang issue na to karon na apektuhan, hindi lang yun ang ato ang mga tigulang kung nakita ka mga mabatanunan, especially sa atong economics. So, I don't know if naka-meeting na mo sa iyong tagsa ka local government unit together with your local chief executive about the events na ato ang i-implement, upcoming events na i-implement nato, kung naamo siya yung impact or much better ba nga, di na lang ipadayon tungkol sa crisis na nakitabo nga. We all know, whenever magpa-summer league ka, makitabo yun siya sa isa ka barangay or isa ka lugar. So, all the other barangay will sacrifice for their transportations going to that venue. And it will cost money or nakakit ka siya kayo, mahal na bitin kayang gasolina karon. So, maybe, hisgutan na ninyo, I know nga, nag-prepare pa po na po sa preparation level sa inyong mga summer leagues, but i-update lang good ko kung mapadayon man na ninyo ang mga summer league. Dito sa province, mag-start na itong activity this coming August na nag-before na linggo ng kabataan to ease the burden we face here sa, dili na din sa mismo kundi all over the Philippines. So, it is on your leadership and your voice as the SK Federation President, whether you will open that to your respective local chief executive about the summer league or any events na inyong himuon sa inyong LGU nga makakost yun o gasto sa inyong mga constituents. Kaya kung magpahimo mo na, wala yun na choice ang mga kabatanunan but to comply. And it's not just for their interest,
but their participation to represent their respective barangay. So, una-una lang po na inyong ayo kung unsay epekto anang ato ang mga summer leave. Maybe makatabang siya in a way nga stress kay mga batanon pag una-una asa mga itag kwarta, so makagulag sports, so stress reliever, okay rin na, wala problema. Pero talawa, tibangan lang ninyo ang sitwasyon since kamo man yun ang focal person anang inyong mga events na himuon karon. So, kanang consider the comments and suggestion of all your SKA Federation, all the SK chairpersons sa inyong tagsa-tagsa ka locality. So, majority ba magpa-summer league? Aluran, Oroquieta, Todela, Lapizaina, Tangub, Guzamis, Concepcion.